Welcome sa ating Be Empowered program. At tayo po ay merong special session na pinag-uusapan natin yung real life stories ng mga OFW. Alam nyo po na bilang isang OFW, hindi po madali. Meron pong iba't ibang story. At minsan napaka-unique ng story nila. At I believe makaka-relate kayo, alam nyo yung sasabihin nila, especially kung kayo po ay Filipino na nagwo-work dito sa abroad. At ngayon, meron tayong pag-uusapan na topic, yung buhay ng guest natin. This time is medyo magulo. Bakit umabot siya sa punto na yung ka-relationship niya na lesbian ay hinabol niya. Para mas magkaroon kayo ng idea, kasama natin yung special guest natin right now. Ano pong pangalan ninyo? Allen po. Allen. Yes. Taga saan po kayo sa Philippines? Sa Rizal po. Sa Rizal. And gano'n na po kayo katagal na nag-work dito sa abroad? Sa abroad, 11 years. Dito sa Hong Kong, 9 years na straight. So, wait lang, ilang taong ka pa lang as of now? Magpo-40. Magpo-40, so 11 years. So, kung 11 years, 29 pa lang, Nag-abroad na. Nag-abroad ka na. Paano ka umabot sa point na gusto kong mag-abroad? May dumating lang po na opportunity na sabi, may open doon. Gusto mo ba? Ginab ko. Saan pong bansa yung unang mong bansa? Yung unang bansa is part-timer lang sa Bangkok. Sa Thailand? Sa Thailand. Gano'n ka rin po katagal dyan sa Thailand? Wala akong working visa noon. So part-time lang ako. Tumagal ako lang ng 1 year kasi nagkaroon ng time na nagkakagulo sa Thailand. So wala akong visa, umuwi na lang ako. Umuwi ka ng Philippines. And then afterwards ng Thailand, saan naman yung next? Sumunod naman po sa Middle East, sa Jordan. 2 years. 2 years sa Jordan. And so far, kamusta naman yung experience mo sa Jordan? Swerte po ako sa mga trabaho ko eh. So, nung nasa Jordan ako, swerte ako sa amo. Mabait yung amo ko. Tapos, kaya lang, Middle East siya. Tapos, ang sahod ko lang nun is napakababa. Kaya So, yun ako nag-renew. Okay. So, yun yung reason kaya hindi ka na rin nag-renew. And then after lang Jordan, saan naman yung next? Dito na po sa Hong Kong. Dito na sa Hong Kong. And bakit Hong Kong yung napili mo? Hindi ko siya napili. May sinundan lang po talaga ako. Yung partner ko na lesbian, doon kami sa Jordan nag-start. Tapos, pero nag-meet kayo doon sa Jordan? Sa Jordan po kami nagkakilala, doon nag-start yung relationship namin. Pero hindi siya yung totally na lagi magkasama. Parang sa chat, ganun. Minsan lang nagkikita kasi magkamag-anak yung employer namin doon. Pero, just maybe pwedeng mong sagutin yung tanong, but you can skip yung question rin if you want. But feel free, okay? Paano ka pumasok sa isang thinking, okay, let me start a relationship with a lesbian? Married po kasi ako. Yung relationship ko sa asawa ko before, matagal kami mag-boyfriend. Pero nung nabuntis ako, naghiwalay kami. Tapos, nagkaroon ako ng ibang partner. 4 years din. Pero hindi siya nag-work. So, nung napunta ako ng Jordan, may nakilala akong lesbian. Sabi ko, bakit hindi ko itry? Total, ang hanap ko naman is companionship. Hindi yung talagang masasabing marriage. Ang sa akin kasi, hanap ko ng partner na makakasama ko. So, yun yung naging main reason. So, pero, hindi ka naman yung klase ng tao na, hindi, ngayon, papasok ako sa ganitong relationship kasi lahat ng lalaki man luloko. Hindi naman ganon. Hindi po. You want something different lang. Ang gusto ko lang is may makasama. Maka-partner. Ganon, na magtatagal kasi nagtagal yung asawa ko, matagal kami mag-boyfriend, pero yung... Hindi naman nag-work, di ba? Parang ganon. Pagkapanganak ko, wala na. So, yun. So, sa Jordan kayo nagkakilala and then sa Hong Kong siya lumipat. From Jordan, Hong Kong. So, yun na rin yung reason kaya nag-Hong Kong ka. Sinundan ko po siya. And then, nasundan ba siya? Hindi. Nasundan ko siya. Wala pa siyang 1 buwan dito, pero ang dami na rin niyang nagiging karelasyon na nababalitaan ko na hindi naman niya dinideny. Pero para sa'yo, paano yung impact nun?
malaki po yung impact sa akin noon kasi yun yung pinakang hindi ko talaga matanggap. Kaya rin ako nakipaghiwalay agad sa asawa ko. Once na meron ng third party o ibang pumapasok, bago pa lang papasok, ayaw ko na. Hindi ko na matanggap na magkakaroon ako ng kahati. Ganon. So, dito sa Hong Kong, sinundan mo siya and then na-discover mo pa. Imagine mo yun. Sinundan mo siya para sa companionship but at the end of the day, wala rin. So, paano ka napunta naman dito sa help center? Na-invite ako, bintana sa bintana. May isang taga-UCKG Help Center na panay ang kaway sa akin sa bintana. Huy, ganun siya ng ganun. Tapos, sabi ko, hindi po ako mag-o-off kasi once a month lang po ako nag-o-off noon. Tapos, bilang introvert, ayoko talaga lumalabas. Una, nagtitipid ako. Ayokong gumastos. So, libre naman ako sa bahay ng amo ko. Pag day off, makakatulog ako. So, hindi ako lumalabas. Pero, siguro sa kakakulit din niya sa akin, hindi yung kulit na, halika sama ka. Hindi ganun. Yung pahay-hay lang. Sabi ko, sige off ko. Sama ako. Yun, tas... Yung una mong pasok ng help center, kamusta naman yung naging experience mo? May peace na ang tagal-tagal kong hinahanap, na ang tagal-tagal kong gustong maramdaman, doon ko lang, pagpasok ko pa lang sa pintuan. Tapos nung umupo ako, doon ko naramdaman na, ay iba ito. Yun. And bilang OFW, diba, ang dami mo nang napuntahan ng mga bansa, dami mo nang napuntahan, takasalamuhang tao. Masok ka na rin sa maybe iba't ibang klase ng relationship. And then para sa iyo, isang OFW, kano kahalaga yung help center para sa isang OFW? Dito sa UCKG Help Center, natutunan ko na meron palang proper way, meron palang proper setting na pagkakasunod-sunod para yung mga priority mo tutugma sa goals mo. Kasi marami pong OFW na papasok lang bilang OFW kasi malaki ang kita. Wala namang na-achieve, di ba? Walang na-achieve kasi yung priorities nila at yung goal nagsasalpukan. So dito sa UCKG, na-organize lahat. Ituturo sa'yo kung paano yung organization, kung paano yung proper way, kung paano yung sunod-sunod na dapat mo munang gawin, kung ano yung ma-achieve, di ba? una mo dapat unahin, i-pursue. So basically, yung help center, tinuruan ka kung paano yung pagkakasunod-sunod sa buhay, kung ano yung dapat ng set aside, kung ano yung dapat i-focus. So basically, bilang OFW, I believe makikita mo yung resulta nito through times, di ba? Kapag habang tumatagal, while having yung priority, is nakikita mo kung paano ma-achieve yung mga goals mo. At yun rin po yung invitation namin para sa inyo. Katulad ng case niya. Siguro as of now, yung situation ninyo magulong. You don't know kung ano yung sisimulan ninyo. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, yung help center is not about religion. Yung help center namin is just tulungan kayong, sabi natin, plansyahin yung order ng buhay ninyo. May mga counselors tayo dito na well-experienced. Bakit well-experienced? Kasi yung iba sa kanila medyo matagal na rin dito sa Hong Kong. So, nakakausap na sila ng iba't ibang cases and situation ng isang OFW. That is why pwede po kayong bumisita sa help center natin. Help center natin bukas, everyday. Kung gusto niyo tumawag, pwede rin po kayong tumawag. Meron tayong helpline dito na pwede ninyong kontakin. Mga kaibigan, ang UCKG Help Center ay walang pinipilit. Tingnan mo sa case niya na nakipag-relationship pa sa isang lesbian. Nakaramdam ka ba ng panghuhusga? Wala. Tingnan, wala. So, hindi ka rin po namin uhusgan. Ano man yung katayuan mo sa buhay. Kung kailangan mo ng tulong, nandito kami para tulungan kayo. Sa next episode, meron pa tayong ibang mga story na matutuklasan at for sure, baka yung buhay nila dati, buhay mo as of now. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman
kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.